Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at Yung covered up daw sa flood control. Ikaw lang nagsasabi niyan, sir. 'Di ba? Eh yung mga pinapakatangan mong mga senador na magko-cover up umano, sabi mo, ng flood control, eh yung mga yan yung nag-sign, pumirma dun sa initial report ni Senator Ping Lacson, dyan sa flood control na yan. panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Panay comment daw sa mga witnesses pero ayaw daw humarap sa committee. Eh, di ba inimbitahan nga yung 18 Marites, hindi nga umattend? Anong sinasabi mo ayaw umattend sa committee? See, he is conditioning his audience na kuno ay ayaw pa attendin nito nila Senator Lacson, nila Senator Erwin Tulfo itong 18 Marites. Na in fact, in-invite nga yung mga yan, hindi nga pumunta. Alan, tama na. Tama na, tanggapin na lang, 'di ba? Move on, 'di ba? Ang dami pa yan, dami pang ganun eh. Pakinggan po natin. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo, tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo Ay, nyo ang natural, magdikta. impeachment po, you owe it to the people eh. 'Di ba may mga unexplained wealth, mga unexplained expenditures si Vice President Sara Duterte. So, ibig nyo sabihin indirectly, kayo talaga eh, gusto nyo pigilan yung impeachment. 'Di ba? Ang hilig nyo magpakatang doon sa kabila kahit wala namang sinasabi yung kabila. So, ibig sabihin, kayo yung gustong gumawa ng kabaliktaran, gusto nyo pigilan yung impeachment. 'Di ba? Ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Oh. Diba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila pa... Totoo naman, tama lang naman na talagang mag-prosper na yung impeachment. Actually, obsolete na yan. Dapat last year pa yan eh. 'Di ba? O ibig mo lang sabihin na kayo talaga, ang purpose ninyo is para hindi matuloy yung impeachment ni VP Sara at takpan ng issue ng flood control. Pero pakinggan natin ano yung context ng flood control na sasabihin niya. Payag dahil impeachment ang importante. Oh. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at Yung covered up daw sa flood control. Ikaw lang nagsasabi niyan, sir. 'Di ba? Eh yung mga pinapakatangan mong mga senador na magko-cover up umano, sabi mo, ng flood control, eh yung mga yan yung nag-sign, pumirma dun sa initial report ni Senator Ping Lacson, dyan sa flood control na yan. napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Oh. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Okay. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Oo. Nakilala ka bilang Ikaw din nag-expose. naman. Oo. Nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Oo, Of course, totoo. there have been many issues also regarding you, your family. Ayan pero, na. yung Ad hominem na. Kunyari, hindi na to mention na nga yung mga issues na ano. Pero sinasabi niya. 'Di ba? Nako, Senator Alan, 'di ba? Siguro mag-ingat ka din sa mga sinasabi mo kasi hindi ka, 'di ba? Baka bumalik, baka ma-back to you kayo. panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Panay comment daw sa mga witnesses pero ayaw daw humarap sa committee. Eh, 'di ba inimbitahan nga yung 18 Marites, hindi nga umattend? Anong sinasabi mo ayaw umattend sa committee? See, he is conditioning his audience na kuno ay ayaw pa attendin nito nila Senator Lacson, nila Senator Erwin Tulfo itong 18 Marites. Na in fact, in-invite nga yung mga yan, hindi nga pumunta. See how he is conditioning the minds of his viewers. mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Oh, yun na nga eh. Actually, yung mga yan, sabi nga ni Colonel Ariel Quirobin, kung kiniklaim nilang Marine sila, 'di ba? Eh ang mga Marines talagang maprinsipyo 'yan. Eh kung alam naman pala nila yung kiniklaim nilang dinideliver nila galing sa nakaw, ba't sila nagpagamit? Ba't ngayon lang sila lumabas? 'Di ba? Oh. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Ayan na naman Diba? tayo. Inuubos daw sila. So, pinapalabas na naman niya na politika itong dahilan. Men, si Senator Marcoleta po, no disrespect, but siya din mismo kasi nagsabi, yung 75 million na binigay, ginasta ko. Hindi niya naisip na, wala pa namang eleksyon noon eh. Entonces, congressman siya noon, ba't siya tumanggap? 'Di ba? Kadalasan parang si former President Duterte na napapahamak dahil sa sariling mga sinasabi. 'Di ba? Tingnan mo, papalabasin na politika kaya inuubos kami. May kaso si Senator Marcoleta eh. May kaso si Senator Jinggoy, even mga DDS. May makukulong ba sa flood control? Ayan na. Ayan si Senator Jinggoy, si Bong Revilla. 'Di ba? Yan ay sa kagustuhan ng gobyernong ito na may mga managot, hindi kagaya ng past administration. 'Di ba ho? Yan nakakatawa ito, ha? Ang galing talaga mag-whitewash eh. Oh. So, Senator Bongo. So, I wanna honor. Senator Bongo, nabanggit niya. Senator Bongo, ito nga, sinabi ni Congressman Pulong Duterte na may ICC warrant na si Senator Bongo, although hindi natin alam kung totoo na yan, di ba? So, parang gusto lang palabasin na, maglilipatan na yan kasi may mga kaso. Papalabasin nila na
politically motivated itong pagkaka-aresto kay Senator Jinggo, yung pagkakaso ni Marcoleta. Nanggaling yung kaso ni Marcoleta, mismo sa sarili niyang bibig. Sabi nga ni Ombudsman Boyeng Remulla, hindi na tayo mahihirapan doon kasi siya mismo umamin. Di ba? Yun ang pangit di ba? Ito, yung Hana, yung block nila. Gagawa sila ng mga sablay, di ba? Yan, kagaya ni Senator Marcoleta, publicly, aminin niya na ganito, bla bla bla, nakatanggap, bla bla bla, hindi pa naman na eleksyon nun, bla bla bla. In short, congressman siya nun. So, mabubutasan siya. Pag nabutasan po siya, at ayan, may kaso na, possible maaresto, isisisi po nila sa Marcos administration. Di ba? O yung ICC arrest warrant ni Bato, kung kay Senator Bongoman, ang tagal na hong na-file nila Trillanes yan, 2017 pa yan. Tapos isisisi ho nila para ma-mind condition ng taong bayan sa Marcos administration. Well, in fact, na-file yung case na yan 2017 pa, at it took ICC almost a decade bago mag-release po ng mga warrant of arrest. Hindi naman po basta-basta nag-release ng warrant ang ICC. Kailangan talagang parang uuwi talaga sa conviction bago sila mag-release ng ICC warrant. Anyway, kaya mga kaibigan, ano pong masasabi niyo dito kay Senator Alan na talagang parang hindi pa rin niya lubusang natatanggap na hindi na siya ang Senate President? Silver Voice TV, magandang araw po ng Biyernes.